Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nitong nagdaang linggo, ang mga kaparian po sa aming diocese ay nagkaroon po ng annual retreat dito lang po sa Pope Pius XII, dyan sa UN. Thank you for your prayers. Sa retreat namin, alam mo, nagro-grupo-grupo yan. Minsan pagkatapos ng sessions, mag-uusap-usap yan. At mahalata mo yung bata, yung middle-aged, at saka yung senior, at saka super senior. Magkakaiba po yung pinag-uusapan ng mga yan. Pag bata pa, wala pang kamatayan, hindi pa iniisip ang kamatayan yan. Ang iniisip niyan, biyahe tayo. Mga ganon. Biyahe tayo. Pag middle-aged, pinag-uusapan yan, midlife crisis. Mag-uusap-usap yan. Pag senior, pinag-uusapan yan, maintenance. Oo. Magkano ba maintenance mo monthly? Kasya ba allowance mo? Ganon. Tapos pag super senior, pinag-uusapan yan, St. Peter. Pre-departure area. Naku, tanggap na. Papunta na tayo doon. Pinag-uusapan yan. Pagkatapos ng retreat namin, sa aming batch, hindi po kami lahat nagpari. Mayroong isa dito sa amin, nasa Maynila, abogado. Tapos, pagkatapos ng retreat, siyang in charge sa amin. Sabi namin, buti na lang di ka nagpari. Kasi sagot niya lahat. Sagot niya lahat. So, pagkatapos ng retreat, nagkita-kita po kami. Tapos we had like 2 bottles of beer. And then usap-usap. Tapos habang nag-uusap kami, well, nasa 40s na po kami. Sabi niya, iba na po pag 40s na. Ngayon, mga 9:30, inaantok na. 10 o'clock. Nung bata-bata pa, wala pa yan. Hindi pa naantok. Tapos bigla akong natanong sila. 3 kami magkakaibigan. Isa yung lawyer, sabi ko. Sino kayang unang mamamatay sa atin? Tapos sabi nung isa, ito kasi mataba. Well, anyway, tapos sabi nung isa, ay pag namatay ka, huwag kang magpaparamdam sa akin, ha? Sabi niya. Well, I asked that question, and I'm telling you that story kasi reality check, may katapusan po ang lahat. Sabi nga sa pagbasa, di ba, there is time for everything. There is time to be born, there's a time to die, there's time to enjoy. Lahat po niyan. Tamang-tama ito sa ating celebration ngayong linggo. Sa ating simbahan po, ngayong panahong ito ay patapos na po yung kalendaryo ng simbahan. At kung patapos na ang kalendaryo ng simbahan, tumutugma po yung mga pagbasa palagi, pinapaalala sa atin na may katapusan po ang lahat. May katapusan po ang lahat. End of the year. Ang readings natin, ito yung binibigyang diin. It reminds us of the end of times. However, iba yung pagkakapresent regarding the end of times. Ang tawag dito ay apocalyptic in nature or apocalyptic literature. Babagsak yung mga bituin, magdidilim, di sisinag yung buwan, yung nakakatakot na approach. Ang salitang apocalypse, sa English, ang kahulugan niya ay, well, English naman pong apocalypse. Ang other meaning niya is unveiling. Unveiling. I tried to look it up sa Google. Yung translation niya ay ilantad. Pero I think may tamang translation. Ito yung pag-alis ng tabing. Veil, pag-alis ng tabing. Taking the veil away or the cover para mas mabilis nating maintindihan. Pagtanggal ng cover para makita natin, para matutunan natin. Sa Latin po, ang salita nito ay revelatio. Revelatio.
Makikita natin sa first reading, si Daniel nagkaroon ng vision. Ang anghel ng Diyos, Michael, the great prince. At ang sabi dito, many of those who keep in the earth shall awake. Others shall be on everlasting horror and disgrace. Ibig po sabihin nito, life after death. There is life after death. Yung gospel naman, first paragraph, scary, nakakatakot, tribulation. The sun will be darkened. The moon will not give its light. And the stars will be falling. Well, yung approach nito, hindi natin kailangang intindihin as literal na pag-intindi. Pero nagkaroon ng shift sa second paragraph ng ating gospel, di ba? The Son of Man coming with great power and glory, Jesus. Tapos He send His angels and gather His elect from the four winds. Ano kaya ang nire-reveal sa atin ito by Jesus? According to Bishop Barron, sabi niya, in his commentary, in his homily, sabi niya, what it actually means is that there is a new world built by Christ. Suffering, Paschal Mystery, nung naghirap siya, lahat ng kapangyarihan sa mundo ay parang tinalo siya. Pero nung muli siyang mabuhay, pinakita po sa atin that even death, wala pong kapangyarihan sa Kanya. The new world, wala pong kapangyarihan sa Kanya. At ang good news sa atin lahat ngayong araw na ito is that this new world, gustong i-share sa atin ni Jesus. He wants to share it to us in this life. In the Gospel of St. Luke, this is a very consoling gospel. There is this passage na kung saan sinasabi ni Jesus na, ako'y aalis, ipaghahanda ko kayo ng lugar. Maraming silid sa bahay ng aking Ama. And then, paghanda na ang lahat, babalik ako. Kukunin ko kayo. Para kung nasaan ako, kasama ko kayo. Na ang ibig sabihin, death is not the end of everything. Pinakita sa atin ni Jesus na ang kamatayan is a pathway, daan, patungo sa buhay na walang hanggan. Yung last part ng gospel ay ang hamon sa atin. Sabi sa last part ng gospel, no one knows the time. Ang ibig pong sabihin, He's calling us to prepare in anticipation. Paghandaan. Paghandaan. Kung si Jesus po ay naghahanda ng lugar para sa atin, sana pagdating ng ating panahon, we call it death, sana lahat tayo ay handa. Sana lahat tayo ay handa. I believe, mangilan-ilan lang ang naghahanda para sa sariling kamatayan. Mangilan-ilan lang. But the end of time, the end of the church calendar, every year, nire-remind tayo maghanda palagi. Kahit Kwaresma, di ba? Isa sa mga themes ay maghanda, maghanda. Adviento, mag-a-advent, maghanda, maghanda, maghanda. And so we are being reminded today, maghanda. The question is, pagdating kaya ng ating panahon, tayo kaya handa? Let's say ngayon na, kinuha tayo ng Diyos ngayon, masasabi kaya nating tayo ay handa. God is calling all of us. There's an end to everything. But the end means being with Him. Of course, kailangan lang paghandaan.